mo ba? Sabi ni Babu Sandor, kapag daw pinagdugtong-dugtong ang mga paikot na baitang ng mga hagdan palayan na yan o sa tinatawag na payo, para na rin nating nalibot ang kalahati ng mundo. Isipin mo. Sabi naman ni Aling Gloria, gaano karaming beses kayang parang nakapagpabalik-balik na sa daigdig ang mga ninuno natin pero hindi naman talaga umaalis dito. Instead, paikot-ikot sila sa payo in the almost endless cycles of farming that they needed to do. Akala ni Luna, malapit lang ang pupuntahan nila ni Basam at na magagawa agad ang ritual na kailangan nitong gawin. Pero hindi pala. Paglabas nila ng Ase, sumakay sila sa trip. Buong biyaheng hindi halos nagsasalita si Luna. Hindi pa niya alam kung ano ang lahat ng kinakailangan niyang gawin. Pero nakahanda siya. O tingin niya, nakahanda naman siya. 5 istasyon mula sa mansyon nang bumaba sila. Wala silang ibang nakasakay sa buong biyahe. Katabi ng kabayong icon ng trip sa tabi ng elevator door. Nakalagay lang ang Guerrero Gracio kaya alam na ni Luna na tahanan ni Basam ito. Hindi niya alam kung pataas o pababa ang elevator dahil isang button lang din ang nasa loob. Nang magbukas ang pinto, bumungad sa kanya ang tila galeriya ng mga ribulto ng kung sino-sinong santo at Diyos ng mga kung ano-anong relihiyon. May nakapakong Kristo sa tabi ng tumatawang Buddha. May halos 30 Birheng Maria na iba-iba ang ayos at suot at iba't iba ang kulay ng balat. Narito rin ang halos lahat ng santo't santa at kahit mga anghel. Hindi rin niya kilala ang iba na nagmula sa ibang relihiyon. May ribulto ng isang nakasakay sa gansa at may 4 na ulong nakaharap sa iba't ibang direksyon. May isang lalaki na matikas ang katawan pero di matiyak ni Luna kung sa pusa ba o sa lobo iyong mukha. Maraming iba pang mukha, sa tao ang katawan pero sa hayop o ibon ang ulo o mukha. Kahit mga Greek o Roman, gods at goddesses, nakita niya rito. May gawa sa nililok na kahoy, may gawa sa semento, sa marmol, sa tanso at sa tingin ni Luna may gawa sa mga totoong pilak at ginto. Iba't ibang mga estelos ang ayon sa mga pinagmulang lugar at panahon. Iniisip ni Luna kung nasaan na sa mga ito ang 9 na bathala o kung alam ba ng mga bagani kung anong itsura ng mga bathalang iyon. We acknowledge each every faith here, sabi ni Basam. Naguguluhan ka siguro. Paano akong naging Muslim kung pinalaki ako sa matatanda? Tumangu-tangu lang si Luna. Most studies and reflections on the matatanda suggest that the other religions are but interpretations of the 9 Bathalas, that each of these religions adapted its stories according to their needs and times. It could be blasphemous, true. That is why we have to be careful with these beliefs. Ang totoo, a recent study attempts to correspond each and every deity in the most traditional religions all over the world with one of the 9 Bathalas. We'll research, very thorough. But are we ready to bring it all out to the world without compromising our being baganis? Sa kabahagyang napatawa, si Basam. Naku, bata ka. I don't know if you have the energy of this kind of lecture now, pero everything is still subject to more dialogue and conversations for sure. Lalo pa with later religions like Islam and Christianity, which as you know, are monotheistic, but you will definitely sense what I'm saying from an intensive reading of Matatanda, a holy books of later religions, or the oral myths, in the case of more traditional and much older beliefs. Tumango lang si Luna kahit hindi siya sigurado kung maniniwala siya
Ang alam niya sa world history nila, maraming mas matatandang ibang sibilisasyon kaysa sa atin. May mga kinausap ng ibang bagani si Basam. Nagbilin tungkol sa iba't ibang bagay. Pagkatapos may 3 sumama sa kanila pabalik sa trip. 2 babae at 1 lalaki. Isa lang sa mga ito ang Muslim din sa tingin niya dahil sa suot. Nagpakilala ito bilang Babu Sandur. Nakasuot ng floral na blosa at maronish red na paldang katerno ng kumbong nito. Ang isa pang babae nakalugay ang wavy na buhok. Si Aling Gloria na nakapurong puting jumpsuit. Hindi nagkakalayo-layo ang edad nila ni Basam sa tantya ni Luna. Naisip niya kung nasa showbiz din kaya mga ito dahil sa postura ng mga ito o baka mga dating model. May hilang maliliit na maletang 3 bukod pa sa fashionable at expensive bags ng 2 babae na nakasabit sa mga balikat nila para naman silang magbibiyahe ng matagal. Naisip ni Luna. At matagal-tagal nga ang biyahe. Maraming bumabat sakay sa iba't ibang estasyong tinitigilan nila. Babae, lalaki, bata, matanda. May pa isa-isa. May pangkat-pangkat. Karamihan sa kanila, tahimik lang. Sumasakay at bumababa lang na tumatango ng bahagya sa dinaratnan at iniiwan sa loob ng trip. Paminsan-minsang nag-uusap at nagtatawanan ng ilan. Sa tingin ni Luna, wala talagang ipinagkaiba sa karaniwang tao. Wala siyang iisiping kakaiba kung sa jeep sa Batangas niya nakasakay ang alinman sa mga ito. Paghinto ng isang istasyon makalipas ang halos 1 oras, tumayo na ang 3 babae na sinundan ni Doc Eric. Sumunod na rin si Luna. Pagbaba nila sa platform at pag-andar ulit ng jeep, pinindot ni Aling Gloria ang boto ng elevator sa pader ng istasyon. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Luna ang isang lumang pasilyo ng isang mukhang matanda ng hotel. May mga salita sa mga pinto sa magkabilang panig ng hallway na nakasulat sa baybayin. Iniabot ni Aling Gloria. Hila nitong malita kay Luna. Mga gamit mo yan? Ilang damit at toiletries? Sabi nito, mag-freshen up ka muna at kakatukin ka na lang namin later para umakyat sa itaas. At iginiya na niya ang mga ito papasok sa isa pang pinto na ang tanging nakalagay sa labas ay simbolo ng baybayin. Na dahil hindi pa niya kayang basahin, ay hindi alam ni Luna na katumbas ng diwata. Tumingin siya kay Basam at tumingin din ito sa kanya na parang sinasabing walang problema, ligtas siya sa lugar na ito. Pagkasara ng pinto, nagulat si Luna sa silid. Mas mukha itong bago kaysa inaasahan niya. Ang totoo, mas mukhang silid ng isang mamahaling hotel kaysa maaaring asahan mula sa itsura ng hallway sa labas. Walang bintana, nasa underground nga kasi sila. Tulad ng maraming istasyon ng trip, binuksan niya ang pinto ng banyo. May bathtub, kumpleto sa gamit, toothpaste, toothbrush, mouthwash. Malalaking botelya ng shampoo at conditioner, bubble bath. May nagkakahon pang bath soap. May hair dryer pa. May medicine box din sa likod ng face mirror na malamang ay para sa kanya. Alam niyang hindi umiinom ng mga ganitong gamot ang mga bagani. Hindi nila kailangan. Nagkakasakit ba sila? Kung oo, malamang na hindi tulad ng mga sakit ng isang karaniwang tao. May baganing nagkakaproblema sa pagkontrol sa kakayahan niya. Pero sakit ba yun? Hindi sila nagkakaubot sipon, lagnat. Hindi sumasakit ang ngipin, hindi sumasakit ang ulo. Swerte naman nila. Pero may mas mabibigat silang problema na hindi iniisip ng karaniwang tao. Isinara niya ang pinto ng banyo at naupo siya sa harap ng desk na may nakalagay na coffee maker at ilang junk food at cookies. Hinila niya ang maletang inabot sa kanya ni Aling Gloria. Pagbukas, purong bagong damit ang nasa loob, underwear, jeans, shirt, shorts, pati panyo meron. Tumunog ang cellphone niya. Text ni Manong Ray. Kamusta lang, sabi nito. Malakas ang signal kahit pakiramdam ni Luna ay nasa kailaliman siya ng lupa ngayon. Okay po, kararating lang, reply niya. Nang makita niya ang mga damit,
Noon niya natiyak na magtatagal sila rito. At humiga lang siya nakatingin sa kisame. Sa ilaw sa kisame, sa puting liwanag ng ilaw sa kisame. Nalaman lang nilang tungkol sa Pinoy rock band na itong sumikat pala noong early 2000 nang nag-research. Mga Totoy at Neni pa tayo noon. Naisip niya, Totoy ka rin naman hanggang ngayon. Pero hindi niya kayang sabihin iyon. Ginitian lang niya ang kasamang binatilyo noon. Lumabas ang paramita sa Google. Dahil tala ang mga pamagat ng unang album ng mga ito. May kanta ring tala ang mga ito. Pinakinggan pa. May alam kaya ang ito sa nangyayari sa Santinakpan? Pinanood niya ulit sa YouTube ang music video ng tala noong isang araw. Kina Manong Ray. Generic na kalungkutan ang nasa lyrics. 1960s ang style ng damit ng mga nasa video. May ibang mga tao at anino na nasa kaniya-kaniyang mesa. Uminom ng wine, nangingitian, nagkukwentuhan, may naglalakad-lakad sa unahan ng banda. Stylish ang kilos. Ang pagkahawak ng mikropono, ang pagtutuos at pag-iinom ng mga alak slow-mo. May kumatok sa pinto niya. Luna! Si Basa mismo. Agad tumayo si Luna at binuksan ang pinto. Tinanggal niya ang earphones sa tenga. Iha, let's have lunch. Sige po. Bahagyang umiti si Basam sa kanya. Mga kaangkan ko ang lahat ang naririto or at least baganis you can trust. They are aware of what's happening. Some more than the others of course. Isinara ni Luna ang pinto at sumunod siya sa matanda hanggang sa dulo ng hallway. Nadaanan nilang iba pang mga pinto na may mga pangalan na nakasulat din sa baybayin. Nasa itaas na po ba sina Babo Sandor? Yes, all of them. Isang paikot na hagdan ang nasa dulo ng pasilyo. Isa ring engineer ang papa ni Luna bukod sa pagiging negosyante kaya naisip niya na walang maayos na fire exit ang floor na ito. Pero agad ding pumasok sa isip niya na nasa lugar siya ng mga bagani. Hindi niya dapat asahan ang safety operations at designs na gumagana at kailangan para sa mga karaniwang tao. Napakataas ng hagdan at kung hindi dahil sa ilaw na nasa tila, kandelebrang sabitan na paikot-ikot din sa apat na sulok ng paikot na hagdan. Napakadilim. Sana ang inaakyat nila. Halos matapos si Luna ang pagkanta sa isip niya bago sila nakarating sa taas. Pagdating sa itaas, mabibigla. Dapat siyang i-open air ang kainan at puno sa lahat ng mga bagani ang mga bilugang mesa. At nakatingin halos lahat sa kanya kung hindi lamang sa mas matinding sorpresa ng tanawing bumugad sa kanya. Rice terraces o tinatawag nilang payo. Iyan ang tawag ng mga ninuno natin sa mga iyan. Halika, sabi ni Babo Sandur na sumalubong sa kanya. Hinila nito si Luna sa barandilya ng malawak na kainang isang mataas na balkonahe. First time mo dito, Iha? Opo. Marami-raming bansa na nga ang napupuntahan niya simula nung nagkaisip siya. Pero bihirang-bihira sila magbiyaheng mag-anak sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May mga shrine ng siyam na bathala sa iba't ibang lugar sa Santinakpan na nilikha ng iba't ibang nilalang. Sabi ni Basam, may mga naririto sa daigdig, may mga nasa kalibutan. Isa ito sa mga dambanang iyon. Nilikha ito ng mga sinaunang tao at bagani in order to revere kabunyian. Si kabunyian ang bathalang lumikha sa nilalang na lihim according to matatanda. Sabi ni Babo Sandor. At ama, Nina? Si Luna ang tumapos sa pangungusap ni Babo Sandor. Ama ni Tala. Tinanaw ulit ni Luna ang payo. Nakamamangha ang ginawa ng mga tao at bagani para sa pinaniniwalaan nilang may likha. Grabe ang engineering dito, naisip niya. Kung kasama niya si Janus, malamang na sasabihin nitong astig talaga ang karunungan ng mga sinaunang tao.
Niyaya na silang umupo ni Basam. Nasa mesa na rin sina Doc Eric at Aling Gloria na napansin niyang nagpalit ng damit. Eleganting itim na blosa at pants na may mga lining na gitto ang suot nito ngayon. May 3 iba pang nakaupo sa palibot ng mesa na nakangiti lahat sa kanya. Noon lang napagtuunan ng pansin ni Luna ang ibang bagani sa paligid sa tansya niya. Hindi bababa sa 100 ang naririto. Taga rito ba silang lahat? Napansin naman ni Aling Gloria ang paglibot ng paningin niya. Tulad namin pumunta sila rito ngayon. Dahil sa iyo, dahil sa kailangan nating gawin. Nasa Banawi po ba tayo, di po ba? Nasa Hungdungan tayo. Maraming payo sa iba't ibang bayan dito sa Ifugao bukod sa Banawi. We have to be there because our abilities are at their strongest here. Alam mo ba, sabi ni Babo Santur, kapag daw pinagdugtong-dugtong ang mga paikot na baitang ng mga payo, para na rin nating nalibot ang kalahati ng mundo. Isipin mo, sabi naman ni Aling Gloria, gaano karaming beses kayang parang nakapagpabalik-balik na sa daigdig ang mga ninuno natin pero hindi naman talaga umaalis dito. Instead, paikot-ikot sila sa payo in the almost endless cycles of farming that they needed to do. Tumangutang lang si Luna nang simula na silang maglapag ng pagkain. We need to wait for the new moon, sabi ni Basam. 3 gabi na lang, sabi ni Babo Sandor. Gabi yun ng January 1, naisip ni Luna. At least hindi gabi ng mismong putukan, hindi gabi ng salubong sa bagong taon. Ibig sabihin, dito na siya magme-medianoche bukas. First time niyang hindi kasama ang papa at mama niya sa pagsalubong ng bagong taon. Iahanda ka namin, si Doc Eric. Don't worry. At ganun nga ang nangyari kinagabihan hanggang sa 2 sumunod na araw. Nagpakilala ang 3 sa kanya ng mga konsepto ng hypnosis, regression, spirit quest at kung ano-anong paliwanag na mas digestible sa kanya dahil madalas na nagmula na sa pop psychology o mga napopopularize na mga mainstream o social media. Nagbabasa-basa rin kasi si Luna habang nakikinig sa album ng Paramita at iba pang banda. Nanood ng ilang docu. Umaga at gabi tinatawagan niya ang papa at mama niya. Regular din siyang kinakamusta ni Manang Ray. Kahit ramdam niyang busy talaga ang mga ito sa iba pang mga inaasikaso. Bago magbagong taon, nagtipon ulit ang maraming bagani sa kung saan sila unang nagkita ni Luna sa malawak na balkonahing tanaw ang payo. May mga paputok din, nagliliwanag at nagdidilim ang langit sa iba't ibang kulay at ingay. May handaan, may inuman. Wala rin halos ipinagkaiba sa mga tao ang pagdiriwang ng mga ito. Naisip ni Luna nang magsialis ang marami. Bumalik si Luna sa silid niya. Diwata, alam na niya ngayon na iyon ang nakasulat sa pinto. Pinatugtog niya ang malakas ang cellphone niya. Nahihirapan na ang aking isip. Nauubusan na nang sasabihin sa iyo. Bukas na ang bagong buwan. Bukas na ng gabi na malalaman kung meron pa talagang alaalang nakakandado sa isip niya na kaluluwa na lang niya ang may alam. Pinoprotektahan para hindi basta-basta ma-access ng kahit sino, kahit pa ng karaniwang bagani, lalo pa mga kampo nito. Pero paano nangyari yon? Saan ang galing ang alaalang iyon? Kinabukasan nga, late nang magising ang marami dahil sa pagpupuyat sa bagong taon. Parang hinihila si Luna ng araw para maggabi na. Maya't maya siyang kinukumusta ni Basam, Babo Sandor at Aling Gloria. Si Doc Eric daw ang mga mangunguna sa gagawin mamaya. Kahit nag-aaral ito ng Eastern at Western medicines ng mga tao. May mga kasanayan ito na nagmula sa kakayahan nila bilang bagani, na ang pamilyang pinagmulan ay nasasakop sa pangako ng mga grasyo, sabi nito. Susuyuri nila ang alaala ni Luna na nasa kaluluwa nito. Hindi kinakailangang humiwalay ang kaluluwa ni Luna sa katawan niya para rito, kaya hindi ito masyado mapanganib basta makikinig siya ng mabuti.
Kinagabihan nga sa pagsilip ng bagong buwan, nagsagawa na ng panalangin at pagtatanghal para kay kabunian ng mga bagani. Kasabay nito, dinala ni Basam si Luna sa isa sa mga silid na may markang nakasulat na baybayin na mababasa bilang nuno. Silang 5 ni Babo Sandor, Aling Gloria at Doc Eric ang nasa silid. Patay ang ilaw at nakabukas sa mga kandila sa paligid. Dinala ni Doc Eric ang bulol na 2 talampakan ng taas na iniwan iyon sa tapat ng pintuan ng kwarto sa labas bago ito pumasok at isinara ang pinto. Ang bulol ay isang guardian spirit na paniniwalaan noon unang panahon na nagpuprotekta ng kanilang rice crop. Pinuksan ni Babo Sandor ang music sa cellphone nito at tumugtog ng marahanang. Sa simula ay parang mahihinang bulong ng hangin, pagkatapos ay banayad na lawiswis ng kawayan at sa kaunti-unti na simula ay mabagal na salita ng pagpalo ng isang bato sa isa pang bato at pagkatapos ng kawayan sa isa pang kawayan. Pagkatapos ay hunina ng isang ibon at saka ang banayad na along humahampas sa dalampasigan bago ang tinig na malalim na nagsasabing hayan na, hayan na. At pagkatapos ay papalo ulit ng bato sa isa pang bato. Napapikit si Luna habang nakahiga sa kama. Nakatayo naman ang 3 babae malapit sa pinto. Nasa gilid ng kama si Luna, si Doc Eric na nagsisimula magsalita. Follow my voice, Luna. Boses ko ang magiging gabay mo sa pag-alala. Sa isip ni Luna, nakahiga siya. Narito siya sa pangangalaga ni Basam. Naririnig niya ang boses ni Doc Eric katabi niya ito. Susundan niya ang boses ni Doc Eric, hindi siya bibitiw sa boses. May kailangan siya maalala, kailangan niyang sundan ng boses. May nasa alaala ng kaluluwa niyang dapat makita, may susundan siya, hindi siya dapat bumitaw. Sa kanino bang boses ito? Nasaan ako? Bakit puro madidilim na kwarto? Paano ba binubuksan ang ilaw dito? Nasa kanan na ng switch? Teka, kaninong boses yan? Nasa kanan? Kanan pa? Ito na nga. Ayan, nagliwanag na ang silid. Teka, paano ako nakapunta rito? Kwarto ko ito noong bata pa ako. Ilang taon na ba ako? Dalaga na ba ako? Narito ang mga laruan ko. Nakangiti sa akin ang mga manika. Hindi ako mahilig sa mga manika. Akin ba ito? Pero oo, kwarto ko ito. Anong sabi mo? Kailangan kong lumabas dito? Sino ka ba? Kaninong boses ba iyan? Ako rin ba yan? Ako rin nga. Ako rin siguro yun. Walang ibang tao rito. Kinakausap kong sarili ko. Kailangan kong pihitin ang doorknob. Kailangan kong lumabas. Pero kailangan kong alalahanin ng daan pabalik. Hindi ko dapat malimutan ang switch na ito ng ilaw. Kailangan ko itong patayin mamaya pagbalik. Kailangan kong makabalik dito. Pagbukas ko ng pinto, madilim sa labas. Kailangan ko na namang kapain ang panibagong switch. Kwarto ko ulit ito. Kwarto ko sa Batangas, tama? Kwarto kanina ay kwarto ko noong nasa Maynila. Bakit nakalimutan ko na yun? Sa isip ko nasa Manila ako simula pagkabata pero hindi. Tumira kami sa Maynila noong bata pa ako. Pero bakit magkatabi lang ang 2 kwartong ito? Sinilip ko ang bintana, maliwanag sa labas. Napakaliwanag sa labas. Pagsilip ko, madilim na naman. Kailangan kong hanapin at pindutin ang switch. Pagbukas ng ilaw, saka ko nakitang classroom ito. Classroom namin itong bago pa lang ko.